before you answer, let me acknowledge the presence of Senator Bongo. And also, Madam, with your indulgence, Mr. BIR, can we give you the go signal to already issue the LOA to the 15 companies represented and initially identified to have been allegedly implicated in this anomalous execution of flood control projects? Your Honor, You what can I... take advantage of the No, no. presence. Maybe you can issue the LOA What I today said- as we speak. What I said earlier, Your Honor, there were companies that were already issued even before this hearing. I mean, the others who are not yet Not yet, issued, not but yet, they are Your here. You can take advantage. Thank you. Thank you, Your Thank Honor. you, Senator. Yes, Yusek, please. Kinorek po ako ng aking mga kasamahan sa likod. Ang QAU daw po ay galing sa central office na umiikot para matignan. Pwede pong umikot siya kahit na ongoing pa lang yung project, pag completed. Tama. Opo. Yun nga ang pagkaalam ko, kaya ako nagtataka bakit napasok yung technical services at saka design. Yung CPES at saka yung PCMA, pumalya ba lahat ng internal audit mechanisms ng DPWH ng sabay-sabay? Madam, Bakit nagkaganito? Your Honor, Madam Chair, yun pong CPES ay, alam ko po, GPPB ang gumagawa. GPPB. Pero alam ko DBM yun, di ba? Yung GPPB? Bakit biglang naging public work siya? Hindi po public works yata ang gumagawa ng parang contractors performance evaluation system. Yes. Pero kayo pa rin ang pinanggagalingan ng datos, kayo rin ang nagre-report. Opo, kapag sila How ay does this work? Napaka-komplikado nito, pati kayo nabubulol na. Hindi. PCMA, ano naman yun? Yung PCMA po ay database ng DPWH. Kaya nga how do all these work together? At bakit tuloy-tuloy itong mga kapalpakan? Siguro hihingi ako ng impormasyon mula sa inyo at maliwanagan kami, palibasa ito lang ang kauna-unahang pagkakataon. And bakit kinailangan pa na ang Pangulo pa ang magsasabi ng 15 flag contractors? Tapos ngayon, meron tayong Anti-Corruption Task Force, meron pang Congress investigation na halos pinagtatawanan ng taong bayan kasi kayo rin ang gumawa, biglang Ito talaga si Ivy, babanat pa eh. Susundot pa eh. Hoy, kayo daw sa Congress, kayo daw gumawa nito, tapos mag-iimbestiga kayo. Ano, imbestigahan yung mga sarili niyo? tayo na rin ang mag-iimbestiga. Ano pa ang pinagkaiba nito sa sumbong sa Pangulo website? Katakot-takot na investigasyon, pwede ba kasuhan na? Kaya sabi nga ni Chairman na maglowa na yung BIR na yan. So maybe you can explain to us the internal audits, otherwise we have nothing to look forward to except continued failed flood-controlled projects. So, meron pa akong isang tanong na ito yung mahiwagang master plan na ilang beses na natin tinatanong, hindi naman mag-uumpisa to sa zero. Alam naman natin, dekada 70 pa, meron ng Metro Manila Master Plan. Alam naman natin, ang MMDA nandyan. Nung nakaraang hearing, yung REBCO sa DNR, nasabihan din kasi hindi naman pala sila nakikipag-coordinate. Narinig rin natin na meron daw mga master plan and feasibility studies for the 21 major river basins of the country. Asa na ba tayo sa master plan? Meron pa ba tayong makukuha dyan sa archive ng DPWH kung saan ang balita, ang turnover, napakalabo? May mahihinatan ba tayong master plan sa near future? Wag naman sa napakalayo. Kasalukuyan pong ina-update ng UPMO Flood Control ang lahat ng master plan sa 18 major river basin, Mr. Yun lang? Yun pa lang? Yung river pa lamang? Kapag hindi River system po, major river system. Yun pa lang? Yun po yung ina-update. Pero yung national? Wala pong singular, sabi nga po ni former Secretary Bonoan, wala pong singular na master plan para sa buong Pilipinas dahil iba-iba po yung... Wala ba kayong, di ba dapat kayo magtatag ng komite, task force, ano man ang tawag, upang magkaroon ng integrated, comprehensive national master plan? Wala bang balak na may ganun?
Paliwanag po dyan ng mga experts sa flood control. Bawat river po may kanya-kanyang hydrologic characteristic, kaya hindi po ata pwedeng isang singular master plan. Kada Hindi river hindi naman natin pinag-uusapan lamang ang mga ilog. Pinag-uusapan natin ang lahat ng problema. Kasi ngayon, hindi lang ilog ang nag-overflow, kung ano-ano na nag-overflow. Kaya napunta tayo sa ilog at sa United National na ang sinasabi po ninyo, hindi po pwede magkaroon ng iisa. Ano naman yung Unified Project Management Flood Control? Hindi nagkakaisa. Alam natin, sa katutak na foreign financing, ang foreign financing umaabot na ng 42% ng ating budget, bilyon-bilyon ang World Bank na binigay sa ating mga projects. Sina-harmonize ba yan? Talaga bang may ginagawa tayong harmonization ng local projects, national projects, pati na rin yung ating bilyon-bilyon ng mga foreign assisted projects sa flooding? Madam Chair, yung sa internal audit po, kung meron pong nandito po yung director ka na internal audit ng DPWH. Siguro po magandang kausapin natin o magsalita yung director ng UPMO, yung Unified Project Management Flood Control. Si Director Mon Ariola pa rin Nandito po yan. siya. Siguro imbes na magsalita, mas maigi pang ipaliwanag niya kung ano ba ang nagagawa nitong bilyon-bilyon na hindi pa napapag-usapan kasi ang nakikita lamang namin yung nasa GAA. Paano pa yung bilyon-bilyon sa World Bank? Meron pa dyan yung ODA loans. Meron pang ADB. Saan katutak yan? Saan ba napupunta yan? Siguro mag-submit muna siya. Maigi pa mon, ibigay mo na kaya yung listahan ng mga accomplishment. Kasi maraming nagtatanong na wala naman napupuntahan yan. By way of information, Chairman, may the committee request the expenditures vis-a-vis the accomplishments of the UPMO. Noted. And Senator Amy, your 5 minutes is over. Thank you very much. After that, I'd like to inquire about the unprogrammed section. Maraming salamat po. And it's the turn of our very forgiving majority. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo ulit. Dito ho tayo kay Senator Jingo Estrada. Thank you, Senator JV. Senator JV, ikaw na ito. Kamukha kasi, magkamukha eh. Ay, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just like to ask if yung po mga pinatawag natin kanina na binigyan yung deadline na 10 a.m. Andito si engineer, si for DE Henry Alcantara. Is he here? Si Alcantara, yan. Si Bryce Hernandez po. Dumating na po ba? Nautilus. Yung DE ngayon na kasalukuyan DE. Wala pa ho. Si Bryce Hernandez. Wala po. DE Alcantara po nasa... Opo, si Bryce po, hinahanap namin. Kasi nabanggit po kanina eh. At si JP Mendoza, wala rin po. Kasi po ito yung yung nabanggit sa controversial and notorious sa district, no? Sa Bulacan. Mamaya po may tatanong po ako sa pick-up po, pwede yung may tanong sa pick-up. Sir, pero po may nabanggit po si Senator Lacson, no, na lumabas na yung pong yung sa pick-up yung license sa accreditation for sale, no, para lang ma-clarify niyo rin po, no. I know that you have to maintain your integrity. Kayo po nag-accredit sa lahat ng mga contractors, no, kung triple A man to, quadruple. Pero may mga aligasyon na lumabas na may accreditation for sale. Salamat sa na impormasyon na isinawalat ni Senator Lacson kung saan umaabot sa 2 million umano ang hiningi para sa makapasa ang aplikasyon. So, ang tanong ko lang po ay may nakarating din po sa aking impormasyon, Mr. Chair, na meron po talaga license for sale sa PCAB. Kaya nga daw po, yung ED ay kaya magbigay ng quadruple A category sa kahit na sinong contractor for a price, no? Ito po ay informasyon lang. Kayo po ibibigyan natin ng pagkakataon para po ito'y sagutin para ma-clarify din po. Package deal daw po ito. Yung ED daw po ang bahala sa requirements
at experience ng kontraktor para mabigyan ng mataas na category. So, yun lang po. Would you confirm or deny? Sir? Your Honor, we have tried our best to institute safeguards at PCAB, but we accept that it is not foolproof. And we will conduct a very thorough investigation regarding this because these are serious allegations. In fact, Your Honor, during the board meeting of SIAP last Friday, there was a resolution to the effect that it will be a third party that will be investigating PCAB regarding these allegations. For context, Your Honor, I have actually taken the cudgels of computerizing PCAB from end to end. And however, I know that there is no foolproof system and that it will always be a cat and mouse game. No? And so before, when PCAB was done, when licensing was done manually, it was easy to spot the fixers because they were just on the ground floor of the executive building. Right now, everything goes along the electronic highway. And so catching them would require really, people who also are very good at computer technology. So what I can assure you, Your Honor, is that we will be conducting a thorough, exhaustive investigation and let the chips fall where they may. And not only PCAB will do its internal investigation because it might appear to be self-serving, but SIAP itself, has already issued a board resolution stating that a third party will be investigating PCAB. Thank you, Your Honor. Nabanggit din po kasi, Ginilakay, no, na yung pong si Atty. Matienzo bilang ED sa PCAB, doon daw po madami ang nag-level up yung mga category, no, ng mga malalaking construction firms. So, can you provide information kung meron ho kayo ngayon, kung masagot nyo po ngayon, sa panahon na yon na binabanggit, nung naupo si Atty. Matienzo bilang ED ng PCAB, ilan po ba ang nabigyan ng AAA at ilan ang nabigyan ng quadruple A category? We would want to get that information, Mr. Chair. Andiyan ba si Mr. Atty. Matienzo, ikaw yung rito, ikaw yung binabanggit. Sen. JB, maybe you may want to request him to just submit documents as to how much, what is the number of AAA, quadruple A, and the other categories of licenses for to economize time. Yes, sir. I will submit po Yes. all the details po. Para ma-clarify din, kasi kayo yung binabanggit dito, no, according to our information. In the same manner, Mr. Chair, natanong na natin sila, Ms. Tiskaya, doon po sa kanila pong mga kumpanya na nai-registro na tinanong ng ating minority leader, sa aking pagkakalam, dapat sa PCAB, talagang yung track record, no? It seems na mukhang license lang ang ginagamit at hindi track record para makakuha. So, do you have meron ba tayong proseso para ma-verify yung kanila pong performance ng PCAB? Actually, Mr. Chair, as it was mentioned a while ago in previous questions, the performance of the contractor is measured by CPS, which is actually under the ambit of the GPPB, and I actually appreciate very much earlier that GPPB will be called in subsequent hearings to actually, shed light, because procurement is a GPPB issue, sir. Thank you. Mr. Chair, may I interject with the indulgence of the gentleman from San Juan? Mr. Chair, I was the head of the PCAB is saying na magsasagawa sila ng investigasyon. Ano pa ang kredibilidad ninyong gumawa ng investigasyon, Mr. Chair? Correct. Kung kayo
tayo sang-ayon dyan. Tayo sang-ayon dyan. Wala nang investigasyon. Anong investigasyon? Wala i-absuelto lang nila mga sarili nila. Tingnan natin dyan sa hearing na dyan kasi sa hearing publicly televised yung investigasyon lang kabalbalan lang yun eh. Dito kasi walang BS dito sa mga ganitong klaseng hearing, especially kung ang magkakandak ng hearing merong credibilidad, pero yung mga taga-house wala rin kwenta yun. Diyan na lang tayo sa Blue Yung Ribbon. mismo, mga board of directors nyo, mga kontratista. May mga kontrata sa gobyerno. Ikaw, may proyekto, may contractor ka din. Though sinasabi mo kanina, wala kang proyekto sa gobyerno. How can you do that? Mr. Chair, pinagluloko How tayo can ng you mga do ito. that? I mean, Correct. board of Correct directors, nyo the contractors accreditation board, and then kayo mismo ang mga contractor? How can you do it? Paano nyo bantayan ang sarili ninyo? Paano pa babantayan ninyo yung mga ibang tao, ibang kumpanya kung sarili ninyo hindi nyo mabantayan? Sige nga, di ba dapat ang tanong sa inyo, Mr. Chair, kailan kayo mag-resign? Yeah. Well, actually, there's already an announcement by Secretary Vince Dizon na he will suggest, Mr. Chair, today lang po, kalalabas lang po, na he would order a sweeping revamp of the Philippine Contractors Accreditation Board. Kasama po kayo doon. Kaya yung sinasabi ho ninyo ng mga investigasyon, kalokohan po yun, Mr. Chair. Dahil, alam naman ho ninyo, paano ngayon, Mr. Chair, pagre-resign, mga miyembro lahat kayo, may mga negosyo kayo sa gobyerno, Mr. Chair. Meron kayong mga kontrata sa pamahalaan, sa DP. Ang problema lang kasi aso to ni Martin Romualdez, kaya di rin kapani-paniwala mga sinasabi. PWH. That's all, Mr. Chair. Excuse me, Chairman. Yung bang PICAB under sa DPWH? No, Your Honor. We are an attached agency of the DTI. Maybe he suggested, kasi hindi kayo under ng DPWH. I think you are under DTI, correct? Yes, Your Honor. And particularly under CIAP, Construction Industry Authority of the Philippines. Yes, Your Honor. Alam mo, ang sense nung kanyang tanong ganito I think the conflict of interest aspect must be reviewed. Without putting any blame to you, the board of directors of PICAB, notwithstanding the fact na kunwari puro private projects lang ang ginagawa nyo. Pero may problema pa din doon eh. You're the ones regulating. Hindi kayo pwedeng sumali. Otherwise, hindi na natin malaman sino nire-regulate. How do we regulate ourselves? Doon po papasok yun eh. I think for in the exigency of service, para makita natin talaga, there should be an honest self-examination talaga dito eh. For example, yung isa sa 15, EGB Construction, can you imagine? He's now involved with flood control project, subject of this investigation. He's not only a board member of PICAB, he's also a general manager of an electric cooperative in Isabela. He's also the president of general managers of electric cooperatives in Isabela. So ang dami pong nito eh. This is something that we should all look into. Ngayon, ang DPWH naman, paano halimbawa magbibid ang isang, whether it is St. Timothy, St. Gerard, or anybody, any one of the 15. Alam nyo naman, meron kayong applications, ang dami nyong system, meron kayong PCMA, meron kayong MYPS, meron kayong IMS. There is a law on impenetrability. Nobody can be on the same place twice. Hindi pwede. Senator Erwin Tulfo can only be here and he cannot be in our lounge. Paano magbibid paano mag-ooperate ang isang contractor, let's say, nando siya sa Mindanao, nando sa Cebu, nando sa Misamis Occidental, nando sa Catanduanes, all at the same time. Dapat meron kayong... Tapos ka na... Sino yung susunod? Senator... Dagdag lang point of information, Mr. Chairman, if I may. Just to add to the discussion, kasi that is precisely the result.
we are hoping that that is precisely will be the result of your committee. The legislation that we need to do with PICAB. We need to overhaul PICAB, perhaps look into the CIAP, and see if it is really should be under the DTI. So, itong mga lumalabas nito, kaya nga importante po itong hearing ninyo, and I will full disclosure, Nung Thursday ng gabi, kausap ko si Presidente, gusto niya sibaking kayo lahat. Nako, yan na nga ba sinasabi ko? Kausap mo, Presidente. Kaya pala naaabsuelto siya sa bawat buka ng bibig mo. At bawat buka ng bibig nito si Lacson. Anak ng tokwa, most guilty dyan, Presidente. Kung hindi niya alam ang nangyayari, ganun siya ka-inutil. Sa bagay, baka dahil gusto niyo siyang kasama kasi uto-uto siya. Kaya gusto niyo siyang kinakausap kasi madali siyang ika nga loko-lokohin. Naloko siya eh. Baka may plano din kayo sa kanya. I mean, ba't ganun? Tanong lang namin, bakit ganun? Lagi na lang pagka binubukan nyo bibig nyo, kayong dalawa ni Lacson, laging absuelto presidente. Laging ang may kasalanan, contractor, DPWH. Kanino ba under ang DPWH? Kanino ba under ang mga contractor? Sino ba dapat nagre-regulate dyan? Sino ba dapat nag-o-audit dyan? Kaninong ahensya kanino sangay ng pamahalaan under lahat ng kabalbalan na yan? Kanino? Marcos Jr. Ba't nagsasalita kayo? Salamat sa isumbong sa Pangulo website. Dahil dyan, napadali trabaho namin. Pambira, pag tinamaan ka nga naman na magaling. That night, he told me, I'll sweep them out tomorrow, sabi niya. Sabi ko, don't, sir. Walang nakakabilib doon. Yung pagsisweep niya sa mga na yan, sa mga yung yung aso niyang si Torre, di ba? Pagkatapos yun lang ginamit kay Pastor Kibulet, kay Tatay Digong, ganun-ganun na lang sinibak. Kaya walang dating yan. Ay, ba't di pa sinisweep? Takot. Baka naghihintay pa ng ang tawag dito, yung kanilang kung tawagin, magpapa mass resignation ulit kasi hindi niya kayang tumbukin na mag-isa. Dahil may hearing pa kami sa Lunes. I want to hear them. But baka pag sinip mo yan, wala na yan, hindi na magsisipot yan. And this information that you are giving us now and that we are unearthing will help the committee in formulating a law. So, Minority Kaya, Leader, dapat pala magpasalamat sila sa atin at nandito pa talaga, sila. pasalamat pa kayo dahil kung walang hearing, sinibak na kayo ng Biyernes pa ni Presidente. Pero, siyempre may mga due process. Love na love ni Soto. Sa bagay, kahit sino namang presidente, love na love ni Soto. Diba? Nung panahon ni Tatay Digong, Duterte yan eh. Salamat sa war on drugs. Diba? Process naman dyan, Senator, di ba? Hindi. Appointee ng Presidente lahat yan eh. From Digong to renewal eh. Pwede silang alisin. Okay. Paalis mo Senator. na. Yes, Mr. Paalis Chair, mo na thank sa you po. amo mo. Paalisin mo na pala sa presidente mo. Mr. Chair, since wala na po si Hindi, Secretary... amo niya kasi noong sa alyansa, ang pinuno ng alyansa si Marcos Jr. Alyansa ng mga mambubudol, kasama yan si Soto, kaya amo niya nung nasa alyansa. Secretary Bonoan, siguro si Jose Cabral can answer. Inamin po ni Secretary Bonoan, nung lumabas po itong mga kontrobersyang ito, na indeed meron talagang lumabas na ghost projects. Ang tanong ko lang, Mr. Chair, sa inyong pagsasaliksik sa pag-aaral dahil nga nang pumutok na itong iskandalong ito, mga ilang porsyento kaya yung ghost projects? Halimbawa, sa Bulacan na lang at doon sa Mindoro, yung dalawang controversial na distrito. Out of all the projects, flood control projects, mga ilang porsyento ro ng ghost? Your Honor, Mr. Chair, sabi ko nga po kanina, nagpaikot na po yung Undersecretary namin for Technical Services ng mga QAU team sa lahat ng mga proyekto ng Region 3, 4A, 4B, 5 and 7 yata yung inuna. At yun po ang iniintay naming report kung ano po yung nakita nila based po dun sa listahan ng nakapublish po sa website o sumbong ng Pangulo na reported completed, Mr. Chair. So, i-follow up ko po kung ano na nangyari dun sa, alam ko po, 50 teams po yung dineploy na comprising of 2 or 3 engineers kada team to go around these regions. No? So meanwhile po, yung internal audit din po, alam kong meron silang napuntang dalawa, may report na yata po sila na ready naman po yatang isubmit kay Secretary Dizon pagka
magkaroon siya ng meeting. Pero hindi ko po alam kung anong porsyento dun sa completed o dun sa naka-report dun sa dashboard ng website ng Sumbong sa Pangulo, kung ilan po yung sinasabing guni-guni or ghost project. But do you confirm na meron talaga? Sabi po ni Secretary, meron po. Pwede natin, Mr. Chair, kung andito na rin si former DE Henry Alcantara. Kasi po Andito. nabanggit Yeah, si yung Alcantara. niya Yeah, gusto. na Yeah, si very Alcantara. notorious, no? Sa privilege speech, dito sa nangyaring hearing. Andito Maaaring po siya. pwede po siyang patawag na po natin. Chair directs D. Alcantara to please At wala si Lacson. take your seat. Umiral yung kabiteran ni Lacson, ganun. Bakit wala si Lacson? Dapat si Lacson nang nagbibida-bidaan dito eh. Siya ang nag-call out dyan kay Alcantara. Siya ang dahilan, ba't pinatawag yan si Alcantara tapos wala siya? Anak ng tawa, kaya ang isa lang masasabi natin kay Ping Lacson, walang kwenta yung privilege speech mo. Nandiyan si Alcantara, bakit di mo hinarap? Naduwag siguro. Proceed, please. Adi, Henry Alcantara, kasi po nabanggitin ko mo kayo, ito yung pagkakataon din na maklarify nyo at malinis yung inyong pangalan dahil sa lumalabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson ay yung inyo pong District Engineering Office ang naging notorious, no, sa Bulacan. At na-confirm din po at inamin din po ni Secretary Bonoan na meron ho indeed na lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, narinig niyo ba na meron pala totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang-sports at merong pang-pamilya? Nako. Narinig niyo na ba yun? Your Honor, Chair, parang hindi ko po mag-gets yung pang-sports saka pang-pamilya po eh. Kasi po, yan eh, Baka ang nagigets lang niya, Mr. Chair, yung Patek Philip. Baka yung pang sports na pang-pamilya, di niya alam kasi baka gets niya yung Patek Philip. base ron sa dating commercial at saka... Brad, suot mo ba yung Patek Philip mo? Suot mo ba? Pahiram mo naman kami yan, oh. O kaya akin na lang yan, oh. Please! Ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo, may execution at na-deliver, no? Ng mga lehitimong kontraktor. At yung pang sports, ito daw po yung talagang pwedeng paglaruan at talagang walang delivery. Ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects at talagang buo yun na pinipera na lang. So, kino-confirm nyo ba o dinideny nyo na mayroon pong ganitong dun sa inyong distrito? If I may po, explain ko lang po. Nung po ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang SONA, the day after po, I called up the present district engineer at that time, the Bryce Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Tinawagan ko po siya dahil sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, 1 metro, 2 metro, pa revalidate po. After 2 days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong mga defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. After nasa 4A na po ako nun, OIC Assistant Regional Director na po ako, nagpa-Zoom Kailan meeting po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon, si Bryce Hernandez na ang district engineer ng First Engineering District Office sa Bulacan, tama? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang planong sumipot, no? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that for him to show up, no? Nakasabpina na po siya ngayon and nag-ano ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued
on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po, Opo, thank you po. Henry Alcantara. Nag-Zoom meeting po kami. Pinatawag ko po lahat ng mga dating kasamahan ko para po kaharap po sila at bine-verify ko po sa DE o ICDE Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? Sabi niya po, wala. Hindi, ito Brad, tanong ko lang sa'yo, paano ka nakabili ng Patek Philippe? Hindi akma sa salary grade mo yun. Paano ka nakabili ng Patek Philippe? Paano ka nakapagregalo ng pick-up sa isang parish church sa Bulacan? Paano ka nakabili ng mga mamahaling gamit mo? Tanong ko lang. Kasi marami naglabas ang picture na ngayon yung Patek Philippe suit mo, hindi makakaila yun. Kaso yung sa parish church, ikaw ang pinasalamatan, generous gift, galing daw di umano sa'yo. Paano ba yun? Mapapasinungalingan mo ba yun? Paano? Hindi ako masasalary grade mo yung Brad. After the meeting po, isang kaupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. Dalawa po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7 p.m., that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po siya nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, meaning ko may negligence on my part. Nung pong meeting na yun, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay nagsalita na yun naman daw po ay ipagagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ipapagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer J.M. Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao, baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, nag-report po sa akin na di umano'y meron pong mga mangilan-ngilan, hindi ko po alam yung eksaktong figure, na posible po, na posible. So, after po nan, kinausap ko po yung dalawa. Sabi ko, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So, from there po, since ako po hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na ito po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Opo. Sir, sa lang po, no? If you may, nag-report po ako kay Secretary Bunoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Kayo yung pa nag-report sa kanya? Nag-report po ako sa kanya, that was 5 o'clock in the afternoon. But Senator JB? Sige. Mr. Chair, kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang. Yes. Ikaw pa may alam noon. Huwag kang sisi kay Bryce. Ang issue natin, pero yung Bryce Hernandez, nagpakasasa din yun lumangoy din yun nagtampisaw din yun sa napakaraming pera. Bakit kamo? Nakita nyo naman yung suot. Naka LB, naka Louis Vuitton na damit, di ba? Naka Patek Philippe din ata yun no to lose, di ba? Yes po, Your Honor. June 16, 2025. Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni ni Senator Lacson, isang araw, 2 araw lang nilang pinuntahan, na validate nila kaagad. Na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi. Tapos ikaw,
na dating DE ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Your Nagtatanong ka Honor. pa sa mga tao mo? Kasi po ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project Huwag na tayo inspector. magpapasahan Opo. dito ng kwan. You are the pasahan. district engineer Yes po. Ikaw of ang that district engineer. engineering district. Brad. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Di ba? if I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong mo, pipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Your Para Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmamaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka na lang rin. Yan, ganyan na ganyan. Si Marcos Jr., ganyan na ganyan ang ginagawa. Pero pagdating kay Soto at kay Lacson, wala. Pinakamagaling si Marcos Jr. Ganyan. Ganyan na ganyan ang nangyayari. Inaasa lahat nitong si Marcos Jr., lahat ng trabaho niya doon sa mga nasa baba niya. Ngayon pagka nagkanda-hendot-hendot, pinupuri pa siya ng dalawang unghang na senador na si Lacson at Soto. Diba? Absuelto siya sa dalawa na to. Siya ang most guilty dito. Kasi yang si Bryce Hernandez, yang si, ano pangalan ng district engineer na yan, sila ay under sa executive, under kay Bunoan, si Bunoan, alter ego nitong si Marcos Jr. Ngayon, sinong pinaka may kasalanan? Yung DPWH at contractor lang? Hindi ganoon. Huwag ganoon. Ang baboy naman nun eh. Di ba? Nagkakalukuhan ho tayo pagka ganoon. The buck stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos nga, kunyari, magtanong-tanong ka pa sa mga tao mo sa baba, meron ba? Tapos tanungin ka sa mga tao mo na, meron, parang meron, sir, parang meron. Napaka-hirap intindihin na ikaw, district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS, na-locate nila, tinanong lang yung mga barangay officials doon. Sabi, wala talaga yan, sir. Wala talaga. 2 days lang ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many years ka naging DA doon? 5.5 years, sir. 5.5 years. Tapos hindi mo alam na may ghost project pala. Senator Bato, I think you made your point already. Thank you, Mr. Wala Chair. ng time Thank you. si Senator. No, Wala salamat, time, sir. pero- Sorry, Okay Senator na. JB. The last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa ano. Hindi po lumabas po yung ano, no, naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle, no? Kasi nga, Yan. how can a district engineer afford Yan. the kind of lifestyle? Nakita yun yung Marilo, Yan. no? Oh, yan. Kayo nga, nakapatik Philip. Si Senator Bono, kung psychopathic lang eh. Sige. No? Si PW still na ngayon, promoted na. si Bryce Hernandez, ganoon din po. At ang meron ako, Chair, Mr. Chair, may information tayo. Na kaya gusto ko sana makausap si DE Bryce Hernandez. Pumapasok daw ito ng DPWH, naka-Ferrari pa. Sinita nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, Grabe naman yan. ano oras po kayo pumapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Hindi po fix po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLEX Petro, nakipag-meeting po and then dumidiretso po ako sa office around 9 to 10 o'clock po. Ang aking informasyon, Mr. Chair, ay 10 a.m. Kadalasan doon kayo pumapasok. Yun, nung DE pa, tas assistant nyo sila Bryce at yung sila JP Mendoza. At 2 p.m. daw, Mr. Chair, umaalis na po sila. Ito po, confirm nyo kung totoo hindi. Yan. 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretso na raw kayo at nagkakasino. Nako po. Totoo ba ito? Hindi. Ako po, umaabot po ako ng 5 o'clock, Your Honor. 4 o'clock, 4:30 po. Pero yung grupo niyo raw po, hindi lang kayo shopping buddy, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po ma-verify paano ho kayo nakakapasok
considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Nako. Pag magpataya daw to,